Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Tignan natin kung ano yung mga messages and energy surrounding you this week. Napakaganda. The Sun, this is your current energy. This is what to embrace sa ngayon, around this week. King of Wands, beautiful. What to avoid, ito ang dapat ninyong iwasan, diba? Kasi otherwise, masasabotage nito yung mga beautiful energies ninyo. Kaya dapat iwasan si Five of Cups. Ito yung mga maaari ninyong ma-accomplish sa ngayon, which is Two of Cups, which is really beautiful. Napakagaganda, no, Gemini. Blessings and opportunities, no, na maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon. We have the Chariot. So, what else? This is the obstacle na pwede ninyong ma-encounter. Ace of Swords. What else? Advice sa inyo ng spirit. What to keep in your mind, no, to navigate this week effectively. We have the Ace of Cups. Beautiful. So, kapag merong isa o dalawa, no, na ace sa reading, that signifies na there are amazing events, there are amazing situations na pwedeng mag-unfold, no, sa buhay ninyo. Kaya napakaswerte ninyo sa ngayon. Bottom of the deck po, we have the Ten of Cups. So, ito yung theme ninyo for the week. So, which is really, really awesome. So, ayun, simula tayo dito sa inyong current energy, which is the Sun. And this is really beautiful kasi the Sun is very optimistic and that the Sun is very very optimistic, very happy na energy, uplifting energy. So talagang maaring ngayon yun na sa linggong ito yung mararamdaman ninyo na you are going to be very optimistic, very positive. Ito yung maraming movement, maraming pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay ninyo. No, maybe you are looking up for changing things, no, in your life sa ngayon and you are very optimistic about it. No, excited ka sa mga pagbabagong ito. Kaya kasi nasa din kayo ngayon mataas yung vibrational frequency ninyo around this week. Kaya excited kayo, masaya kayo. Kaya things are going to fall into its right places, no? Dahil excited ka, very positive yung energy na babalot sa iyo sa linggong ito. Kaya napakaganda. So may mga pagbabago, maraming changes ang pwedeng mag-unfold dito sa buhay mo. Maraming tagumpay, This is a time also of success and achievements and accomplishments, material and financial success. May mga perang dadating, merong mga opportunity na pwedeng magbukas para sa iyo sa ngayon. Kaya this is a time that you're going to be very excited, of everything, na nangyayari. So, good luck sa'yo. Yung theme ninyo for the week is Ten of Cups, which is happy family. So, napakaganda kasi kung ano man ang mga kaganapan, sa buhay ninyo this week, yung pamilya mo, will be very happy for you. Pamilya mo will be very supportive of you. Masaya sila para sa'yo. At hindi lang ikaw ang magiging masaya sa ngayon, kundi pati na rin ang buo mong pamilya. Nandiyan dyan yung suporta nila para sa iyo. Kaya napakaganda, no? Things are going to, kumbaga, running smoothly for you sa ngayong linggo. So napakaganda. So before I go on, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel. And of course, sa mga pagsuporta ninyo, pagpapadala ng super thanks. Maraming salamat. May God bless you more. So, yung King of Wands ninyo this is what to embrace energy. So, siguro, ang iba sa inyo or karamihan sa inyo sa ngayon, Gemini, baka kayo ay very inspirational, very influential, Maraming tao yung titingala sa inyo sa ngayon. Kasi
parang ano ka, napakalakas ng hatak mo, ng karisma mo, no, sa mga tao. Even if yung mga tao hindi mo naman kilala, but 'di ba, kapag nakausap ka, ikaw ay sila ay nai-inspire sa iyo. Sila ay parang gusto nilang gusto ko din na maging kagaya ni Gemini. Parang gano'n, 'di ba? So ano ka, very magnetic, no? Very magnetic. So maaaring 'yan ang mga qualities na talagang i-embrace mo sa ngayon. At yun ang i-share mo with other people. Pwede rin na may opportunity rito for you to be promoted, no, into leadership role. Baka ang iba sa inyo dito mapopromote sa isang posisyon, pwedeng maging supervisor, pwedeng kayo ay magiging manager na, pwede rin, no, na may opportunity para sa iba sa inyo dito na maging entrepreneur kayo. So, pwedeng you will be running your own business, and at the same time, mag-i-employo pa rin kayo, or magiging boss pa rin kayo sa trabaho ninyo, or pwedeng ang iba sa inyo dito totally going to tread towards a different path, no, na from being a boss, from being a supervisor or manager, kayo ay mag-aalis na, no, kayo ay magre-resign na, at you are going to tread a new path, which is magnenegosyo na kayo ng sarili ninyo. So, pwedeng may ganon. So, congrats to that. Anong dapat ninyong iwasan sa ngayon? Gemini? Five of Cups. Five of Cups, kung nakikita ninyo, ang daming panghihinayang niya, kasi itong 3 cup na to, natumba na, wala nang laman, 'di ba? So, nanghihinayang. Maaring maraming pinanghihinayangan ang iba sa inyo rito. Meron kayong mga ine-expect, no? May mga expectations kayo. Maybe you have a very high expectation about something, tapos hindi nangyari, hindi nag-materialize, hindi dumating, no? So, pwedeng may mga ganon. Kaya sobrang lugmok, no, ang pakiramdam ninyo. Sobrang low vibe ang pakiramdam ng iba sa inyo dito, Gemini. So, ito ang dapat ninyong iwasan, no? Kasi napakagaganda, napaka-positive ng mga energies ninyo surrounding you this week. Pero kung meron kayong isang ganito na low vibe kayo, negative energy ito, negative feelings and emotions ang ipoproject ninyo sa universe, this can sabotage all these beautiful energies na nakapalibot sa inyo. Okay? Kaya as much as possible, iwasan ninyong maramdaman ninyo ito, kasi it's always a choice, no? It's your choice if you're going to dwell on this sadness, it's your choice if you're going to dwell on this low vibe energy. So, bakit? Diba? Bakit natin hahayaan na maging ganito tayo? Bakit natin hahayaan na sirain natin, isabotage natin yung mga magagandang energies na nakapaligid sa iyo because of this? Whereas, kung ito ay ita-transmute ninyo, Gemini, into something positive, no? Kung ano man ang kinalulungkot ninyo rito, kung ano man pinaghihinayangan ninyo dito, isipin ninyo na, 'di ba? Hindi 'yun ang hindi 'yun para sa iyo. Otherwise, kung 'yan ay para sa iyo, ay sana ay binigay sa iyo, sana ay nangyari, sana ay nagmaterialize. Pero the fact na hindi nangyari, hindi dumating, hindi napunta sa iyo, ibig sabihin nun, hindi 'yun para sa iyo. Hindi 'yun ang makakabuti para sa iyo sa ngayon. Kaya, wag ka nang mag-dwell on that. Wag mo nang panghinayangan yon, kasi hindi mo naman yon maibabalik. Hindi mo na, 'di ba? Wala tayong magagawa anymore sa bagay na yon. Kaya i-let go nyo na yung pakiramdam and move on, para makita mo yung mas marami pang opportunity, mas marami pang magagandang bagay, marami pang magagandang blessings, no, na nandiyan dyan na maaring naghihintay sa'yo. Katulad na lamang ng pinapakita ng card na to, na mayroon 2 cup na nakatayo pa. 'Di ba? So, eto na yung pansinin ninyo, no? Kasi kung ano ang meron kayo sa ngayon, ibig sabihin, 'yun ang para sa iyo. 'Yun ang dapat ninyong tignan, 'yun ang dapat ninyong pagfokusan, 'yun ang dapat ninyong asikasuhin. Kasi 'yun ang nandiyan para sa iyo. Don't dwell anymore on what you don't have and what you are lacking in your life, kasi mas lalo kang mag-a-attract ng energy na katulad niyan. Mas mag-a-attract ka ng energy na
mas marami pa ang mapapansin mong wala ka, or marami ka pang maiisip na gusto ko din ng ganito, gusto ko ng ganon. Pero wala ka namang ganon. 'Di ba? Hindi pa dumadating, or hindi naman dadating. We never know, 'di ba? Kaya kung ano yung meron ka sa ngayon, that's what you need to embrace. That's what you need to work on sa ngayon. Kasi pwede, 'di ba? Ito nga yung Two of Cups, yung laman ng Two Cups na to. You don't even know yet kung ano ang nandiyan dyan, pero who knows, 'di ba? Na yung laman ng tatlong 'yan na hindi naman dumating, hindi mo naman nakuha, hindi naman nangyari. Who knows, 'di ba? Na yung laman ng tatlong 'yan, no, ay mas maganda pa yung laman ng dalawang cup na ito na natitira sa iyo. Hindi mo pa lang 'yan na-appreciate kasi hindi mo pa tinitingnan. Kasi focused ka pa doon sa kung anong wala sa iyo, 'di ba? So, ito yung dapat mang iwasang pakiramdam, no? Yung mga panghihinayang, yung pagtambay sa kung ano yung nawala sa iyo or kung ano yung hindi nangyari, no? Iwasan na natin 'yon para hindi natin masabotage, no, yung mas magagandang blessings na nandiyan dyan, mas magagandang pangyayari na nangyayari sa buhay ninyo. Okay? So, the Two of Cups is the possible na ma-accomplish ninyo sa ngayon, no, around this week. So, Two of Cups, maaaring merong magiging collaboration dito kayo. Baka merong opportunity dito of collaboration, pwedeng sa project, pwedeng sa trabaho, pwedeng negosyo, baka merong business partnership na maikakasaka or tawag dito, mapapasukin ka, baka mag-agree na kayo sa kontrata ng kung sino man ang kausap ninyo na pwede na kayong mag-partner sa negosyo, no? Pwedeng ganon. Or baka may papasok na sa inyo sa bagong love and romantic relationship. So, that is also possible. So, we also have the Chariot at ito yung blessings. No? These are the possible blessings and opportunities na maaaring dumating sa inyo. This is about tagumpay. This is about success. This is about travel. You know? So, dito rin, this is the time na talagang maglalakas ng loob ka na gawin or sundin kung ano man yung mga mga plano ninyo, no? Kasi you are going to be determined, gagamitin mo ngayon yung willpower ninyo, hindi na kayo yung magbabaw na lang or susunod-sunod na lang kayo sa kung kanino man, but you are going to use your own personal power ngayon para mapagtagumpayan mo kung ano yung gusto mo, kung ano, makamit mo kung ano yung gusto mong makamit. Kaya, good luck sa'yo. Pwede rin na meron ditong sa inyo, opportunity of travel, diba? Baka related yan sa trabaho, related yan sa pasyal, pwedeng magkakaroon kayo ng pagkakataon ngayon, baka mabigyan na kayo ng bakasyon, holidays, kaya pwede na kayo mag-travel home, mabisita nyo na yung mga mahal ninyo sa buhay, something like that. So, with the Ace of Swords, this is the possible challenge or obstacle na pwedeng ma-encounter ninyo, no, na pwedeng ma-encounter. So, this may or may not resonate, no, with everyone. So, this is the Ace of Swords. Maaaring magkaroon dito ng malabong pag-iisip ang iba sa inyo. It's because siguro of the Five of Cups. Kasi pwede na talagang this energy will linger a little bit longer sa buhay ninyo. Kaya magkakaroon kayo ng somehow kalituhan, somehow magiging fragmented siguro yung isip mo, somehow magkakaroon dito ng parang muddled mind kayo, no? As in, maguguluhan ang isip ninyo rito kung ano yung gagawin ninyo. Am I going to move on from this energy? Or tatambay pa rin ako sa lungkot, tatambay pa rin ako sa pagkadismaya, sa disappointment, 'di ba? So maaaring 'yon ang magiging challenge mo sa ngayon. Kung paano ka aalis sa ganitong energy. Kaya maaaring ikaw ay may kalituhan na mararamdaman. So Ace of Cups, this is the advice for you. This is what you need to keep in mind, no? To navigate this week effectively. Ace of Cups is divine blessing.
This is divine blessing. Maraming pagbabago ang pwedeng maganap sa buhay ninyo around this time. At yan ay manggagaling or yung magiging inspiration mo dito is yung mga blessings na pwedeng dumating sa inyo na ipapadala ng universe. Ay kung anong mga blessing na to, these are the blessings na kailangan mo. No, ito yung mga bagay or situation na kailangan mo sa buhay mo sa ngayon. At yun ang nakikita ng universe, yun ang i-address ng universe sa'yo. Whatever it is that you need will be met. Kaya yun ang ibibigay sa'yo ng universe. At dito ka magsisimula ng bagong buhay. This is going to give you an opportunity to start a new life, a new chapter in your life. Pwedeng meron ditong bagong relationship, bagong pag-ibig, maaring ganon, or meron kayong, magsisimula kayo ng mas masayang buhay sa ngayon, magsisimula kayo ng mas successful na buhay sa ngayon, yung ganon, no? So, napakaganda. Maraming magagandang biyaya, no, ang pwedeng dumating sa inyo sa ngayon, Gemini. And before I go on, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And welcome din sa mga cross-watchers na nandito. Thank you for being here. So, we also have wisdom. To focus on the past is to lose the future. That's very true, hindi ba? Heed advice from an older person which will allow you to move on. Okay? So, maaaring kailangan mo dito na lumapit, no, sa mga taong makakapagbigay sa iyo ng advice, makakapag-impart sa iyo ng kanilang wisdom, at maaaring yan na makatulong sa iyo na mag-move on ka na. Huwag ka nang masyadong mag-focus sa inyong nakaraan, 'di ba? Kasi wala ka namang magagawa doon. You don't have power over whatever is whatever is in the past na, 'di ba? Whatever is behind you, wala na tayong laban. Wala na, hindi na natin 'yan may babalik, 'di ba? So, tough times ahead. Think long term and make decisions accordingly, and avoid negative people at all cost. That's very, very important, no? Na choose to surround yourself with positive thinking people, with encouraging people, with happy people, rather than surrounding yourself with negative people, katulad na lamang ng mga Marites at Marisol. Kasi hindi yan maghahatid ng magandang energy sa'yo, hindi yan maghahatid ng magandang sitwasyon sa buhay ninyo, ng mga tao na yan. Mas malalo kang madadrag dito sa mga drama, mas lalo kang madadrag sa mga sitwasyon na, alam mo yun, mas lalo lang magugulo ang buhay mo. Kaya iwasan, no, yung mga negative people, at piliin mo na mapabilang ka sa mga positive thinking people. Okay? At saka pag-isipan mabuti, no, kung meron man mga desisyon na kailangan kayong gawin, pag-isipan ninyong mabuti. Make decisions accordingly. Huwag kayong masyadong nagmamadali sa pagdedesisyon. Kailangan you take your time. No, you take your time at pag-isipan mabuti, pag-aralan mabuti ang inyong magiging desisyon para hindi kayo magsisi. Okay? So, final message ninyo, your children are the greatest gift of all. They teach you more than you teach them. Ayan, kasi meron ako naririnig dito, no, na pinaparanig sa akin ng guides ko, na parang merong isang nanay, no, yun ang nakikita ko sa mind's eye ko. Meron isang nanay, no, na sinasabi niya sa anak niya na anak lang kita. 'Di ba? Anak lang kita. Yung parang pinaparamdam niya doon sa bata na hindi kayo pantay, hindi kayo anak ka lang at ako ang nanay. Parang ganun, no? Yun ang dating sa akin ng nakita ko. So, yun. But you know what? Totoo naman, 'di ba? Anak is anak, nanay is nanay. Pero hindi ibig sabihin nun, 'di ba? Na wala nang mai-share, no, na wisdom, wala nang matututunan sa mga bata because bata lang sila, 'di ba? Kaya parang ito yun yung gusto ma-realize ng spirit, ma-realize ninyo, no? Ito yung gusto ng spirit na ma-realize ninyo na the children are the greatest gift,
no? Kasi hindi lang siya inaalagaan, hindi lang siya pinapalaki, hindi lang siya sinusuportahan sa kung ano mga kailangan niya. But the most important thing there is your children also brings you the greatest joy, 'di ba? Na nararamdaman or mararamdaman ng isang magulang. At saka kahit mga bata lang sila, 'di ba? Kahit mga maliliit pa sila or mga anak lang sila, mga ganon, no? Mga naririnig ko diyan paminsan, they have something, no, na binibigay sa atin, sinishare sa atin na maaaring unaware din sila, no, na may naituturo silang lesson, may naisishare silang wisdom sa mga magulang na maaaring minsan may mga magulang na hindi yun na-appreciate, no, na hindi yun tinatanggap kasi nga ang iniisip ng iba, anak lang kita. 'Di ba? Mas marami akong alam sa iyo. Yung parang gano'n. But yeah, this is a reminder for all of us, no, na the children are the greatest gift of all. 'Di ba? They teach you more than you teach them. Mas marami silang naituturo sa mga magulang kesa yung sa mga magulang ang mas marami ang naituturo sa mga anak, yung gano'n. Kasi maraming realization, no, mula pagka baby, 'di ba? Maraming realization, maraming lessons kang mapipick up, no, sa pagpapalaki ng mga bata, pagpapalaki ng mga anak ninyo, 'di ba? Kaya ito yung reminder sa inyo. Okay? Na they are the greatest gift, no, sa mga magulang natin. We became their greatest gift then, 'di ba? Yung parang pasa-pasa lang yun, no? Kaya let's always remember this, na the children, no, they teach you more than you teach them. Kaya we need to appreciate them as well. We need to love them as well, no, na walang conditions. So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.